mga hiwaga at mas malalim na aral sa bawat digmaan noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ako muli si Legendary at maghahatid sa inyo ng totoong kwento na kapupulutan nyo ng aral. Sa vlog na ito, ating pag-uusapan ang mga digmaang naganap noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngunit higit pa rito, alamin din natin ang mga hiwaga at mas malalalim na kahulugan sa likod ng bawat laban. Ang mga kwentong ito ay puno ng patnubay, aral, at biyaya mula kay Allah na makatutulong sa ating pananampalataya. Part 1. Ang Digmaan ng Badr. Petsa, 17 ng Ramadan 2 AH. Lugar, Badr, malapit sa Medina. Bilang ng hukbo. Muslim, 313 na mandirigma. Kasama ang ilang kabataang sahaba tulad ni Ali ibn Abi Talib at Zubair ibn al-Awwam. Quraysh, 1,000 na mandirigma. Mahahalagang kaganapan at hiwaga. 1. Tulong ng mga anghel. Sa digmaang ito, si Allah ay nagpadala ng libu-libong mga anghel upang tumulong sa mga Muslim. Ito ay patunay na ang tagumpay ay hindi dahil sa lakas ng tao kundi sa biyaya ni Allah at magbigay ng mabuting balita sa mga mananampalataya na ako'y magpapadala ng libu-libong anghel na magdadala ng tagumpay. Surah Al-Anfal 8 verse 9. 2. Panalangin ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay taimtim na nanalangin bago magsimula ang laban, nagsasabing, O Allah, kung ang maliit na hukbong ito ay malipol, wala nang matitira upang sumamba sa iyo sa mundo. Ang kanyang panalangin ay tinugon ni Allah at ang Muslim ay nagtagumpay. 3. Pagpapakita ng tawakkul. Pagtitiwala kay Allah. Sa kabila ng maliit na bilang at kakulangan ng kagamitan, nagtagumpay ang Muslim dahil sa kanilang malalim na tiwala kay Allah, aral at hiwaga. Ang digmaang ito ay nagturo na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa material na yaman o dami ng tao, kundi sa pananampalataya at panalangin. Part 2. Ang Digmaan ng Uhud. Petsa, 3 Shawwal 3 AH. Lugar Uhud malapit sa Medina, bilang ng hukbo. Muslim, 700 na mandirigma. Quraysh, 3,000 na mandirigma. Mahahalagang kaganapan at hiwaga. 1. Ang pagsubok ng pagsunod. Ang digmaan na ito ay nagturo ng mahigpit na aral tungkol sa kahalagahan ng pagsunod. Ang mga Muslim na inatasang bantayan ng bundok ay iniwan ang kanilang pwesto dahil sa pagnanais sa gantimpala ng tagumpay. Ang aksyong ito ay naging sanhi ng pagkatalo. At huwag kayong mag-alinlangan o magdalamhati sapagkat kayo ang magtatagumpay kung kayo ay matuwid. Surah Al-Imran 3 verse 1, 139. 2. Pagtitibay ng pananampalataya, ang pagkatalo ay naging pagsubok sa pananampalataya ng mga Muslim, ngunit ito rin ang nagpalakas ng kanilang loob sa hinaharap. 3. Pagpapakita ng awa ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kahit na nasugatan at nawala ang maraming buhay ng mga sahaba. Ang propeta ay nagpakita pa rin ng awa at nagdasal para sa kanyang mga kalaban. Aral at hiwaga. Ang digmaang ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagsunod sa leader. Sa kabila ng pagkatalo, pinatunayan nito ang awa ni Allah sa mga mananampalataya. Part 3. Ang Digmaan ng Trench, Azab. Petsa, 5. 5 AH. Lugar, Medina, bilang ng hukbo. Muslim, 3,000 na mandirigma. Ahzab, Confederates, 10,000 na mandirigma. Mahahalagang kaganapan at hiwaga. 1. Estratehiya ni Salman al-Farsi. Ang ideya ng paghuhukay ng trench ay mula kay Salman al-Farsi, isang Persyano na nagdala ng bagong kaalaman sa mga Arabo. Ito ay naging dahilan ng pagkabigo ng mga kaaway na lusubin ng Medina. 2. Ang tulong ng hangin. Si Allah ay nagpadala ng malalakas na hangin at bagyo upang guluhin ang kampo ng mga kaaway. Huwag kayong naniniwala. Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah. Nung dumating ang mga hukbo laban sa inyo, Surah Al-Ahzab 33 verse 9. 3. Pagsubok ng pasensya. Sa loob ng ilang linggo, ang mga Muslim ay nakaramdam ng gutom at hirap, ngunit nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Aral at hiwaga. Ang digmaang ito ay nagpapakita na ang estratehiya, pagtitiis, at tiwala kay Allah ay magdadala ng tagumpay kahit sa pinakamahirap na sitwasyon.
Part 4. Ang pagsakop sa Makkah. Petsa, 10 ng Ramadan, 8 AH. Lugar Makkah. Bilang ng hukbo. Muslim. 10,000 na mandirigma. Mahahalagang kaganapan at hiwaga. 1. Pagpapatawad ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa kabila ng mahabang taon ng pang-aapi ng Quraysh, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay pumasok sa Makkah na may kababaang loob at pinatawad ang kanyang mga kaaway. Sinabi niya, "Pumunta kayo sa inyong mga tahanan, kayo ay ligtas." 2. Pagwawasak ng mga idolo. Ang Kaaba ay nilinis mula sa mga idolo at ang tauhid, pananampalataya sa nag-iisang Diyos, ay naitatag, aral at hiwaga. Ang pagsakop sa Makkah ay nagpapakita ng tunay na diwa ng Islam, awa, kapatawaran at pagkakaisa. Part 5. Ang digmaan ng Hunain. Petsa, 8 AH. Lugar Hunain malapit sa Makkah. Bilang ng hukbo. Muslim, 12,000 na mandirigma. Tribong Hawazin at Taqif, 20,000 na mandirigma. Mahahalagang kaganapan at hiwaga. 1. Pagsubok ng kayabangan. Sa simula, ang mga Muslim ay umasa sa kanilang malaking bilang, ngunit pinaalalahanan sila ni Allah na ang tagumpay ay mula lamang sa Kanya. Sa araw ng Hunain, kayo ay napahanga ng inyong malaking bilang, ngunit ito'y walang naitulong sa inyo. Surah At-Tawbah 9 verse 25. 2. Pagpapanumbalik ng tiwala. Sa kabila ng unang pagkatalo, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nanatiling matatag at pinangunahan ng kanyang hukbo sa tagumpay, aral at hiwaga. Ang digmaang ito ay nagpapaalala na ang tiwala kay Allah ang tunay na sandata sa anumang laban. Mga kapatid, bawat digmaan, noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay naglalaman ng mga aral at hiwaga na nauugnay sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay nagtuturo ng tawakkul, pagtitiwala kay Allah, sabir, pagtitiis at pagkakaisa. Huwag nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasa mundo kundi sa paglapit sa awa ni Allah. Paglilinaw, o lamang na ang pagkatalo ng ating mga kapatid na Muslim ay hindi literal na pagkatalo, bagkus ito ay siyang pagkawala ng maraming buhay ng ating mga kapatid na Muslim sa kadahilan ng hindi pagsunod sa utos ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share at i-follow ang ating page. Hanggang sa muli insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.